Ang first salary ko sa advertising agency, early 2000 was 7,500 Per month. per month. Nag-abroad ako dati, Huh? pero yung pinagtrabahuan ko doon, hindi kami sinesweldohan ng on time. Hindi kami sinesweldohan ng tama. Pero alam mo, ang alam ko, sa likod ng lahat ng mga komedyante at nagpapatawa, may pinagdadaan at may kalungkutan. At this point, makakasama natin ang isang Iponaryo of the Week, ang TV host, at syempre vlogger at the same time. Nako, ang daming ginagawa nito. Manunulat din po ng aklat na walang iba kundi si Mr. Stanley Chi. Good morning, Sir Chinky, at sa mga iponaryong nanonood tower. Magbalik tanaw tayo kasi maraming nakakilala sa'yo as a host, sa TV host, pero hindi naman nila alam kung ano talaga ang background mo. Ang unang tanong ko, lumaki ka ba sa farm? Hindi po siya. City, ako sa city. Oh. Wala akong probinsya. Oo, hindi, pero ano bang background? Sige. Fine arts graduate ako, sir. I used to work sa advertising agency. Dati akong art director. I handled brands like PLDT, Petron, Dunkin Donuts, Sun Life. Marami ako na-handle ng mga brands. And then, naging cartoonist din ako sa Manila Bulletin. Meron akong comic strip doon. And then, while doing the comic strips, nagsa-stand-up comedy rin po ako. And I host events. Pero yun nga, let's bring back yung parents mo. Are they Filipino-Chinese both? Yes, Filipino-Chinese. So, ilang kayo magkakapatid? Tatlo. Oh, Yung isa nasa Canada, nag-migrate na. Oh, siyempre naman, growing up, paano naman yung buhay? Ang parang perception, pagka Filipino-Chinese ka, medyo okay ang buhay mo, marangya. Ay, hindi totoo yan. Yung father ko kasi maagang namatay eh. Talaga? Oo, meron siyang kasakit. So, syempre, yung mother ko na baon din sa utang. Nahihiya ako tanungin kung paano niya kami nairaos kaming tatlong magkakapatid. Pero ilang taon ka nung nawala si papa mo? 14 years old. Oy, grabe. Nag-e-exam kami nung namatay ang tatay namin. Nag-e-exam kami, so nagre-review kami sa punerarya. And then, nung bata kami, hindi namin maitanong kung saan kinukuha yung pang-tuition namin kasi yung mother ko nagtatrabaho sa hardware. Pero during that time, syempre, kung hindi nyo alam kung saan nanggagaling tuition, pero mararamdaman nyo sa pagkain yan eh. Naapektuhan ba yung pagkain nyo or let's say yung mga ulam or let's say pagbayad ng kuryente? My mom made it a point na on time yung pagbayad sa renta. Hanggang ngayon, lagi niyang inaano sa akin eh. Ini-instill niya sa akin na dapat magbabayad ka on time pag sa renta. Yung pagkain, meron kaming nakakain eh. Hindi ko alam kung yung mother ko ang nagsakripisyo, ang alam ko eh. Paano? And then, baka nanghihiram sa mga kamag-anak, sa mga kapatid niya, tinutulungan din siya. Kaya nung nag-graduate kami, parang tuwang-tuwa siya eh. Pero alam nyo, ramdam na ramdam ko during that time. Nung dumaan kami sa financial challenge sa Taga-Tondo. Alam mo paano ko naramdaman? Naputulan kaming kuryente. Yun talagang to the point na walang papahid na kuryente. We lived a simple life eh. Kami. Wala kaming sasakyan, wala kaming nagko-commute kami. So yun, dun kami nakakaramdam ng hindi kami kagaya ng mga ibang kaklase namin na may kotse, pupunta kung saan-saan. Kaya kung napansin nyo, nasanay ako, lagi ako nasa bahay. Kasi nung bata kami, di naman kami lumalabas. Nung graduate ka, paano ka naka-recover? Paano ka kumita? Nung nakagraduate ako, sir, hindi ako kagad kumita ng malaki. Maliit lang ang sweldo ko noon. Ang first salary ko sa advertising agency, early 2000 was 7,500. Per month? Per month. Abonado ka pa doon? Abonado pa ako. Sa pamasahe pa lang, lugi na ako eh. Ako naman, ang ginagawa ko nun, sinasakripisyo ko yung maliit na kita para yung work experience ko sa ahensya, sa advertising agency, masanay ako para makalipat ako sa iba. Pero kasi, pag nakatira ka talaga sa Binondo, tapos ang opisina mo sa Makati, umaga, papasok pa lang, pagod ka na eh. So medyo nakapagpahinga ako ng maayos, saka kumita ng maayos nung nag-freelancer ako. Pero eto, hindi masyadong nakakwento. Nag-abroad ako dati. Pero yung pinagtrabahuan ko doon, hindi kami sinesweldohan ng on time. Hindi kami sinesweldohan ng tama. So, bumalik ako ng Pilipinas. And then that's when I started publishing yung libro ko. And then nagdire-diretso na. Parang minsan, gusto mong kumita ng malaki, pero parang gusto ng Diyos na dito ka na lang muna sa Pilipinas, mas nandito yung swerte mo eh. Nandito yung opportunities ko. Okay. Yun. So, from yun nga, advertising, tapos gumawa ka, paano ka naman napasok sa hosting at saka sa TV? That's nung nagsa-stand-up comedy na ako, may isang producer, nanood sa amin, tapos sinabi,
may ginagawa kaming show sa ano, may binabalak kami. Moo lang ako, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala kasi mahirap yung ano eh, aasa ka eh. So, hanggang sa nagmi-meeting na kami, nagte-taping na kami, nag-taping kami 4 na episodes, hindi pa rin ako naniniwala. Naniwala na lang ako nung napanood ko na yung programa sa TV5. Yun. Ano, That was anong programa yun? Front Act. That was year 2009. Wow. Yun. And then, naalala ko sir, na interview ko pa kayo dati noon eh. Saan? Doon sa convention ng Pure Gold. Ah, Na-interview ko kayo noon, naka-white kayo na jacket noon. And then, okay. isa kayo sa mga speakers noon. Okay. Ganon. Ako hindi ko na And malala. then, sobrang tagal na noon eh, mga 2010, mga ganon. Okay. Tagal na. So, Para sa front act yun. para sa Front Act yun. Okay. Then, I've released yung mga humor books. Sinabihan kasi ako ng publisher namin na uso ngayon yung libro na humor books. Eh, nagko-comic strips ka naman. Baka gusto mo subukan, mag-humor book ka. Then, sabi ko, sige, pero may sarili akong style. Hindi ako gagaya ng style ng iba. Kasi meron siyang sasabi na yung narrative na humor, ganyan, uso ngayon eh. Gayahin mo yung ganong style. Pwede, meron ako sarili kong style na gagawin. And luckily, na naniwala naman siya in National Bookstore, binenta naman. So, nag-click naman and then nagtuloy-tuloy. I used to release 1 book a year. Okay. Yun. Lagi ako nasa book fair, nagkakasabay tayo nun, sir. Eh. Oo nga. Pero kasi, ang pagka nagre-release ka ng libro, hindi naman ganun kalaki ang kita. Tama. So, kailangan, may iba ka pa rin ginagawa. I became a columnist for FHM. And then, I've been doing yung consultation sa marketing. Nagko-consultant ako sa mga NGO. Gumagawa ako ng mga videos for different NGOs. Naging fellow ng Probe Media Foundation. Yan. So, gumagawa ako ng yung mga issues na mahirap maintindihan ng masa, pinapaintindi ko sa kanila through videos. So, syempre nung nakaka-LL ka na kumikita ka na, nakaipon ba? Sir Chinky, kasi natutunan ko sa inyo, kailangan bago ka mag-ipon, bayaran lahat ng utang. Bakit ka Bayaran. utang? Kailangan bayaran yung mga pinagkakautangan. Dahil pag freelancer ka, matagal yung magbayad ng kliyente. So, Ano ka nangungutang? sa nanay ko. Then serious. Kasi nanghiram ako sa kanya. And then, meron kasi akong accountant before na hindi na i-close yung business name ko. Oh no, dami. So, I had to pay the BIR and the City Hall, yung mga penalties. Laki nun. Oo. Kailangan kong bayaran. Talagang malaking lesson sa akin yun. Tapos, nung medyo nabayaran ko na, binilang ko yung memorial plan para sa mga senior. Ganon. Kailangan paghandaan yun eh. Kahit na ayaw pag-usapan ng iba. Kailangan paghandaan, hindi kasi pwedeng yung biglang bibili, mas mahal eh. Kailangan earlier bibilin mo yung memorial plan. Tama. Ganon. Tama. So, yan ang mga binili ko. And then, insurance. Kumuha ko ng insurance for myself. Kasi sabi nyo, pag breadwinner, hindi pwede magkasakit. Tama. Yan. Ang galing naman. Yan ang natutunan ko sa kapapanood ng ng Chink Positive. Kaya nakasubscribe ako sa Dayayamanin Life. Oo, tama naman. Oo, kasi importante yun. Kailangan planuhin natin ang ating di ba? Kasi kung hindi natin plinano, magkakaroon tayo ng problema. So right now, anong ginagawa ni Stanley? Right now, I host for One News, Okay. yung The Men's Room tuwing Biyernes ng gabi, alas 9. Co-host ko po rin si Jano Gibbs. Nag-host din po ako for Phil Coche, mga car videos, nagre-review po ako ng mga bagong sasakyan. And then, nag-host po ako ng mga weddings, ng mga events. Nag-host ako ng mga press con, yan, birthday parties. I'm sure ngayon, nag-ano ka pa rin, nag-i-stand up ka pa. Yes, I perform stand-up comedy under Comedy Manila. Meron akong show sa December. Year-end ko yan eh. Comedy Senpai and the Joke Rangers. Si Stanley mukhang masiyahin to. Pero alam mo, ang alam ko, sa likod ng lahat ng mga komedyante at nagpapatawa, may pinagdadaan at may kalungkutan. Meron ka bang moment sa buhay mo na yung challenge at Meron sir. Ano yung isang pinakamalaking pagsubok na dinaanan mo sa buhay na hindi mo makalimutan? Ito, seryoso, wala akong pambayad nun sa landlord ko nung before the pandemic. Ayun talaga, parang feeling ko palalayasin na ako. Ilang buwan ka delayed? Sa mga 2 months yata. Feeling ko palalayasin na yata ako, nahihiya ako eh.
Parang sinabi sa akin, gamitin mo na yung yung deposit mo tsaka yung Oo. 1 month advance. Oo. Di ba pag ginanong kayo, sabihin pinapalayas na kayo eh. Oo. O ganun. So, medyo hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kasi, nung time na maniningil ako sa kliyente, pumutok yung bulkan ng Taal, nagsara yung mga bangko. So, hindi ako makapag-withdraw, hindi ako noon. And then, meron akong sinisingil na kliyente, matagal magbayad. So, medyo namumroblema ako ng mga panahon na yun. This was before the pandemic. Paano nung pandemic, lalo pa siguro nawalan? Anong pandemic? Nakagawa ako ng maraming side hustle. Kasi nasa bahay lang tayo eh. Oo nga. While I'm hosting on TV, I also had the Phil Coche na videos. I also teach art for kids via Zoom. Talaga? Yung isang corner sa bahay, nagkabit ako ng whiteboard. And then meron akong laptop, may webcam, nagkuha ko ng mga students online. So para-paraan talaga. Oo. Ginawan ko talaga ng paraan. May students ako sa umaga, may students ako sa hapon, may MWF, may TTHS, may ganun ako mga session. Yun. Tapos kumuha ako ng online jobs via Upwork, yung online na freelance website. Okay. Yun. Nakakuha ko ng kliyente ron. Wow. Yun. So, nabayaran ko yung mga And yung landlord ko mabait eh. Nung time na nag-lockdown, kalahati lang ang siningil sa amin na rent. Kaya sobrang pasalamat ko rin sa kanila. Talagang nagawa ng paraan na makabayad ako and meron akong regular income ng pandemic. So ano pangarap pa ng isang Stanley Chi? Marami pa akong pangarap, Sir Chinky. Gusto ko pa mag-host ng game show eh. Talaga? Hindi, seryoso? Gusto ko mag-host ng game show. Wow. Gusto ko mag-host ng daily na... Ano yung concept? Depende sa tsaka parang gusto ko mag-host ng quiz show. Yun yung gusto ko na yung para mga students naman kasi naalala ko dati nanonood ako ng Battle of the Brains eh. Ayun ang mga gusto kong gawin. Bagay ka talaga sa game show, pwede. Gusto ko yung mga noon time ganyan para umaga pa lang tapos na yung trabaho ko. Ito naman, Kuya Stan, para sa mga taong naman single ka pa rin hanggang, di ba? Ilang taon na si Kuya Stan? Hindi ko binabanggit yung totoong edad. Sinasabi ko lang 32 ganyan. Hindi, Kuya Stan, kasi maraming single pa rin ngayon. Single ngayon who are really professionals. And they're not yet settled. Oo. Diba? Palagay mo, bakit hindi pa nagsisettle yung mga ibang Iba-iba na kasi priorities ng tao pag tumatanda eh. Pero iba naman ayaw manligaw, no? Iba natatakot manligaw. Sa mga ayaw manligaw, natatakot manligaw, nahihiya, iisa lang ang mukha nyo, ilaban nyo na yan. Okay. Ano pa? Pero kung hindi naman nyo iniisip na mag-asawa, okay lang yan. Basta kailangan meron kayong ipon. Meron kayong insurance, meron kayong mga health card. Huwag kayong maging burden sa mga taong mag-aalaga sa inyo or may iwan kapag may nangyari sa inyo. Yun lang masasabi ko. Personal question lang. Si Kuya Stan, ba't hanggang ngayon wala pang hindi pa lumalagay sa tahimik? Wala pa ako ipon, sir eh. Wala pa ako ipon. Kala ko wala pang jowa. Hindi. Oo. So, hindi. Pero syempre, minsan kasi nape-pressure yung mga single people right now. Diba? Nagsinasabi, nako, magta-30 na ako, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Diba? And I'm sure you went through those, also, season and challenges. Wala naman akong hindi naman ako na pressure na mag-asawa or magka-jowa. Hindi naman asawa. Yung nangyari, financial success, di ba? Parang sinabi mo, ayan, na-achieve ko na yung gusto ko. Na, dumaan ka rin ba sa ganun? Dumaan din ako sa ganun na parang bakit medyo nakikita ko yung mga kaklase ko, parang very successful. Ang secret dyan, huwag kayo masyadong tumingin sa Facebook ng mga kaibigan ninyo na nape-pressure eh. Hindi naman lahat ng nasa social media totoo. Kanya-kanya tayong pacing. Yung iba, maagang umangat, sinuwerte, no? Mga iba, may mga late bloomer kagaya natin eh. Na yung swerte ninyo, sipag, tiyaga, nandiyan yan eh. Pero kanya-kanya tayo ng pacing. Malay nyo naman, next year, yumaman kayo, di ba? Sa mga nagnenegosyo dyan. Basta, huwag lang kayo titigil. Tama. Diba? Tsaka lagi kayo manood ng YouTube channel ni Sir Chinky. Hanggang ngayon, I still watch. Marami pa rin ako natutunan hanggang ngayon eh. Kahit na napanood ko na yung iba, diba? Alam mo, si Stan, kahit saan mo ilagay yan, tutubo yan eh. Parang kabuti. No, in other words, kasi yun yung sinasabi ko sa mga tao, hindi pera ang importante. Kasi kung kahit marami kang pera, pero pag wala kang talent, wala kang alam, maubos ang pera.
Pero kahit wala kang kapera-pera, pero pag may talent and skills ka, magkakapera ka. Yan ang Stanley Chi. Kaya Stan, baka pwede mo na i-promote yung mga shows mo. Watch The Men's Room tuwing Biyernes alas 9 ng gabi sa One News. Tapos meron akong segment sa Julius and Tintin. Road Trip with Stanley Chi tuwing Huwebes ng hapon. 4 to 5 yan sa Julius and Tintin. Hanapin nyo rin yung YouTube channel na Suplado Motors. Mag-subscribe po kayo dyan. At sa lahat ng aking mga social media accounts at Stanley Chi. Yun, hanapin nyo na lang po ako. Madali lang po. May podcast din po ako, The Underpaid Podcast sa Spotify. Marami pa kayong matututunan dyan tungkol sa mga trabaho, sa how to get a higher salary or how to be promoted. Ganyan, lalo na ngayon, magpapasko na, malapit ng year end. Yung iba dyan, new year, new job ang iniisip. So, bibigyan namin kayo ng mga tips para sa mga immortal na nakikinig.